Hi, hello, good morning for today's video. Mag-assemble tayo ng electric fan. Itong electric fan galing to sa Pasay. So, kinuha ko. So, tinanggal ko yung para makasya sa aming sasakyan, no, di ba? Pero actually, hindi ako marunong mag-assemble. Hintayin ko yung isa. So, nandyan na mga lakutsira. Pina-assemble na natin yung electric fan namin. So, parang part dito, nahirapan siya sa pag-assemble kasi yung sa pagtanggal nito actually yung kapatid niya, kasi kapatid niya ang kasama ko ako sa pagkuha ng mga gamit galing sa Pasay. So ngayon medyo sa umpisa nahirapan siya, sa kalaunan naman okay na assemble na namin. So bago pa matapos itong video, i-flex ko muna itong kwarto namin. Ito lang ang maliit na yung kwarto namin. So, isang kama, may isang electric fan. So, medyo maliit lang. May kami, may lababo. So, medyo hindi pa tapos kasi galing kami nasunugan. So, ang budget na naman ang inaano namin. Pero okay lang naman. Balang araw makaano din kami sa hirap ng aming dinaanan. Kinakaya namin. So, yan lang mga lakotsira. Parang nahirapan talaga siya dito sa umpisa. Pero na-assemble naman niya. Sa umpisa lang talaga. So, pasensya na mga lakotsira, yung background namin medyo hindi masyadong arrangement kasi yung mga gamit ko kinuha ko galing sa Pasay. So, hindi pa masyadong tapos yung cabinet namin. So, medyo ganyan na ang mga arrangement. Hindi pa masyadong arrange. Oh, wow. So, dito, parang nakaano na siya. Oh. Naka-umpisa na siyang assemble. So, medyo mahirap talaga. So, by the way, maraming salamat sa lahat ng mga team na nagsusuporta. I hope nga hindi kayo magsasawang makipagsubaybay, makipag-support sa maliliit nating bahay. Sana ipagpatuloy ninyo ang nasimula ninyo. May kasabihan kasi na kahit pagod na pagod tayo, patuloy lang. Baliwalain lang yung sinasabi ng iba, basta kung saan kayo masaya, nandoon lang kayo, char. So, kung saan ako masaya, nandyan lang ako sa kanya. So, ganun pala. So, yan pala ang lock sa tiil niya o sa paa niya. O, diba? Kagabi, pag pinag-isipan ko talaga paano mag-assemble. So, kung ako lang talaga, kung i-try ko, try, walang mawawala. So, siguro maanuhan ko siguro. Ma-assemble ko siguro. Kasi may kasabihan, try until you success. So, diba? So, yan, na-assemble na niya ang paa. Then, dinugtong na niya yung katawan sa ulo. Then, isunod yung So, medyo hindi naman masyadong pahirapan ang pag-assemble. Kasi electric fan lang naman to. Medyo ese lang mga lakotsira. So, by the way, once again, maraming salamat sa inyong pag-support. Ito po ang yung naglilingkod, Lakotsirang Kabilang nun. Hindi ako nakagala ngayon kasi galing ako ng Pasay. Hindi ako nakapag-video kasi lang kami. So, maybe next week. Parang next week So, yan na. Patapos na ang aming pag-assemble. Pasensya na po sa mga background na medyo mga weird. Kasi hindi pa tapos yung kwarto namin. Diba galing kami ng nasunugan. So, yan ang nagiging namin. So, advance Merry Christmas and Happy New Year. Baliktad pala sa akin.
na Dito yun. lang. Tapos na. Tibay na yun. Tibay pa sa relasyon. So, dalawa na yung electric pan namin. Kung isa, kailangan talaga may extra. Kasi pag mapapagod yung isa, may reserba. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong magreserba ng dalawa para kung mapapagod ka isa-isa may extra, o di ba? Depende kasi sa ano yun, sa bagay. Hindi lahat ng bagay na kailangan reserba. Kagaya ng pagmamahal. Hindi talaga kailangan may reserba. Kasi pangit naman yun eh. So yan, ina-apply na niya yung blade at saka para mabuo na yung electric fan. So, i-flex ko lang yung maliit na kong Christmas tree. Yung Christmas tree na yun, nilapag lang kasi sa labas eh. So, kinuha ko, nilagyan ko ng mga borloloy, yung mga Christmas lantern. Ay, yung pang palamuti ba? So, dito magtatapos ang ating video. Dito lang naman sa bahay nila Kotsera. Actually, kwarto lang naman to eh, kasi sa totoo lang talaga dito sa Manila, mahirap ka talaga na magkaroon ng sarili nimong sariling tahanan. Kasi milyon-milyones ang ano dito eh. So, kung hindi kami nasunugan, hindi kami magkaroon ng sariling kwarto lang naman. Pero, malaking tulong na yun. Kasi sa mga nag-rent dito, mahal ang nagpa-rent dito. Pababa lang yung 3K. Noon kasi, nagre-rent kami 1K. So, yun 1K, hindi kasali yung electricity at saka tubig. So, mura lang naman yung rent niya kasi pinsan lang talaga niya ang may-ari. So, yung nagkasunog, tapos pinakyat kami sa 3rd floor. Kami na ang may-ari ng kwarto na to. Pero, okay lang. Malaki yung gasto namin. Kasi dito, bawal kasi yung magpaano ka ng kwarto na kahoy. So, kailangan talaga ng hollow blocks or hardy flakes. Basta hindi lang kahoy kasi iwas sa sunog. O yan, parang gipit na gipit kami ngayon. Pero hindi naman masyadong gipit. Magpasalamat nga kami kasi may sariling na kami kwarto at saka yan na. Maraming salamat.